Ay, magandang gabi po. At ating pag-usapan sa ngayon ang ang development doon sa ICC na patungkol po sa patungkol sa kaso ni Digong Duterte. So, ngayon, ang pinag-usapan doon sa ngayon ay kumusta na ba maliban sa kanyang paghingi na palabasin siya ay nakapagsampa din po siya sa pamamagitan nila ni Attorney Nicholas Kaufman ng motion o challenge sa ICC na ibasura na ang kaso laban sa kanya dahil po ay wala ng authority ang ICC. Ngayon, sa pag-inog ng ganong takbo sa tagpo ng labanan o ng mga pangyayari sa ICC ay nagsampa po ang grupo ng isang expert na mga grupo ng mga pro bono na mga international law experts. Nagsampa po sila ng kanilang opinion sa pre-trial chamber. So, ang kanilang sinampa ay nakapagbigay sila ng napakagandang liwanag. Liwanag na magbibigay ng klarong-klaro na interpretasyon sa mga nagkakaiba-ibang mga probeso or provision sa Rome Statute at basahin natin, ipakita ko sa inyo. Dahil dito ay lumakas na po yung chance ni Digong Duterte na mananalo sa pamamagitan ng pagbasura ng ICC na kaso laban sa kanya. Solely because ay wala ng jurisdiction ang ICC sa kanya. Ang grupo ng mga abogadong expert ito sa Europe ay ang pangalan nila ay International Pro Bono Legal Services Association. At pursuant to Rule 103 sa International Criminal Court or Rules of Procedure and Evidence ay nag-aalaw ang Rome Statute ng kahit sino man na mga expert kapag mayroong pinag-usapan ng mga bagay na napakahirap bigyan ng solusyon, ay kagaya nito kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas o wala, ay pwede silang sumali. So sa pamamagitan ng Rule 103. At voluntarily, ang mga eksperto na grupo na ito na pangalan na International Pro Bono Legal Services Association Limited ay nagbigay ng kanilang matinding opinyon kung ano ang dapat maging desisyon sa challenge ng defense. Okay? So, ngayon, bago ko ibigay, siguro sariwain natin ang mga nangyayari mula sa simula. So, sa simula ay nagsampa ang nagsampa po yung sila ni Attorney Kaufman ng tawag na motion to dismiss, no? Ang tawag na doon defense challenge to the jurisdictions of the ICC over the case of Digong Duterte. So ngayon ang pagkatapos noon, nag-file din ng kanilang pleading or di kaya kanilang opinion itong grupo na sinasabi ko kanina. Yung grupo ng International Pro Bono, ang pangalan nila, International Pro Bono Legal Services Association. At
bago ko ba ibigay sa inyo ang sinabi nila, nais ko muna, sabi ko na ang konteksto. So nag-apply muna yung defense nila ni Attorney Kaufman na tanggalin na yung kaso mula sa ICC sapagkat ayon sa kanila ay wala na pong jurisdiction ang ICC. Ang rason po nila ay nasa Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute, nagsasabi po, ang ICC ay pwede lamang umaksyon sa isang krimen para lilitisin kung sino man ang maaring guilty na tao kung sa panahon ng pag-aksyon ng ICC ay member pa o kasapi pa ang isang bansa sa panahon na yun. Okay? Parang ang ibig mo ba sabihin parang ganito? Kung sa atin sa Pilipinas, sa pinakamalapit na halimbawa nito ay ganito. Kung sa Pilipinas, may isang tinatawag na yung crime na serious or slight physical injury o di kaya crime na unjust fixation sa Pilipinas, may oras lamang yan. Hanggang 2 buwan lamang. Kapag hindi mo maisampa, ay hindi na ka pwedeng umaksyon. Hindi ka na pwedeng magsampa ng kaso. Ang kaso ng mga libel ay kailangan isampa mo sa loob ng 1 taon. So, ibig sabihin, ang Regional Trial Court po sa Pilipinas ay may authority na magpapatakbo o umaksyon para lilitisin ang kasong libel. Pero ang panlugit sa kanya ay 1 taon lamang po. So gayon, ganun din ang sistema sa Rome Statute. Sa Rome Statute, tinatanggap po ng mga abogado ni Duterte na merong authority ang ICC sa mga krimen na nangyayari. Ang tanong na lang ngayon ay kung mayroon ka pa ba siyang kapangyarihan na umakto para maparusahan kung sino ang gumawa ng krimen? Ang sabi ng depensa, wala na po. Kasi bakit? Kasi sa panahon ng umaksyon, ang Office of the Prosecutor, sa paghingi ng authority na mag-imbestiga, ay hindi na po kasapi ang Pilipinas ng ICC. So, kailan ito? Bigyan ko kayo ng timeline. Noong mga April 2017, tandaan natin, sa grupo nila ni dating Senator Trillanes, kasama si Bato-Bato, ay dinala nila si Attorney Jude Sabio at nagsampa sila ng affidavit. Affidavit ni Bato-Bato kung sino mga pinatay niya na pumatay siya para kay Duterte. Pagkatapos, sumunod niyan ay si Las Cañas. Yun ang mga affidavit na saka ebidensya na dinala roon. Dahil dito, 2017, hindi pa rin umaksyon yung Office of the Prosecutor. Ano kaya dahilan bakit sila umaksyon? Well, nangyari pa na nag-gather din pala siya. Kung hindi sila umaksyon, they're hoping na mayroon pang ibang pinag-aralan nila yung mga pinadala. Siguro ang tagal na napag-aralan. Bakit dinagalan sila? Pinag-aralan na ang tagal, siguro about more than a year or half a year yung mga affidavit na bit-bit ni Bato-Bato sa kanilas Cañas. So after that, February 8, 2018, ay nag-anunsyo ang prosecutor na hepe na si Fatou Bensouda na magsimula na sila ng preliminary examination. Tandaan niyo po, iba po, may ibig sabihin po ang special na meaning ang preliminary examination kumpara sa investigation. Okay, sa preliminary examination, ang ginagawa po ng Office of the Prosecutor ay sila lamang ang gumagalaw. Hindi nila kailangan
ang authority ng International Criminal Court Judges Pretrial Chamber para magkaroon sila ng karapatan makagawa nila ang kanilang trabaho sa pag-examine. Usually, ano ba ginagawa ng pag-examine? Ayon sa mga nabasa ko sa literatura dito sa ICC, ay nagda-download ng mga pangyayari. Kung pag-usapan natin kay Digong, dinownload nila sigurado yung mga YouTube na sumisigaw pa dyan si Digong Duterte, kill, kill, kill. Oh. Nagsabi pa dyan, kayong mga polis, huwag kayo matakot na pumatay ng nanlaban. Ako bahala sa inyo. Yung mga ganon, mga statements. Dinownload yun. Pati mga reports, iba, dinownload lahat yun. So in other words, nung gumawa ng examination ang ICC, unilateral ang ginawa nila sa Pilipinas. Hindi sila humingi ng tulong sa Pilipinas. So ibig sabihin, kung hindi sila humingi ng tulong mula sa Pilipinas, ibig sabihin po, walang obligasyon ang Pilipinas na magbigay ng tulong. Hindi humingi eh. Di ba? O, klaro. So ngayon, paano kung humingi sila ng tulong at tumulong una yung Pilipinas? Magkaroon sila ng obligasyon ngayon, maaaring nagpirmahan ng kontrata, Pilipinas sa ICC during the examination stage na magpo-provide sila ng mga dokumento, mga ganoon. So, ibig sabihin, ano ang limitasyon ng kanilang kooperasyon? So, pagkatapos niyan, nagsampa si Digong ng pag-withdraw noong March 17, 2018. Dahil nakalagay sa Article 127, Paragraph 1 ng Rome Statute na kung sino man mag-withdraw ay kailangan mag-antay muna 1 taon bago mawala. Okay? So ngayon, ganun po ang nangyari sa Pilipinas. So March 17, 2018, so nawala ang nagiging final ang withdrawal ng Pilipinas mula sa ICC noong March 17, 2019. In the meantime, yung examination na sinimulan ng February 8, 2018 ay hindi pa rin sila nakapag-isip, nakapag-desisyon kasi ang kasunod na step ay maghingi na sila ngayon ang Office of the Prosecutor ng authority mula sa pretrial chamber na mag-investigate na sila officially. Pag mag-investigate, yun, dokumentado na yan. May mga notaryo, lahat kompleto. Kailangan ang dokumento hindi pwede na mga Xerox. Kailangan ng mga testigo ay nakunan ng testimonya. Ganun po yun. Okay? Iba po yung investigation. So ngayon, ang ginawa ng Office of the Prosecutor, nagsampa si Fatou Bensouda na hingi siya ng request o nag-request siya ng authority mula sa pretrial chamber ng ICC na mag-investigate ay sinampa niya noong May 24, 2021. Mahigit 2 taon na ang nakalampas mula nung naging final ang withdrawal ng Pilipinas. Ito naman ng pretrial chamber, tinignan nila, ayon sa kanilang desisyon, total ang krimen na pag-usapan ay sakop pa nung panahon na kasapi pa ang Pilipinas. So, nagbigay sila ng authority sa kaisipan, total mayroon pang karapatan ang akusado na magki-question. Kaya para malaman, it is not a good move or it is not a good policy sa pretrial chamber na magbasura ng request dahil hindi nakasapi ang Pilipinas. Kundi, ang kaisipan nila sa pag-authorize, pag-approve, is hindi pa naman natin pinag-usapan ng jurisdiction dito na pwede pa namang i-contest ng akusado. Yan ang kaisipan. So, nagbigay ng authority, nag-investigate. Ito na ngayon. Nag-investigate, pagkatapos wala tayong kamalay-malay, bigla na lang lumabas ang arrest warrant laban kay Digong. Naaresto si Digong, pinaresto ng PNP chief,
Nicolas Torre, hindi siya mismo umaristo at pinadala sa eroplano papunta sa The Hague. Okay, ganoon na nangyari. Nakuha, May 12, doon na, dineliver na nung May 12, andun na si Digong sa The Hague. May 13, may hearing siya. Senate kagad ang hearing. Okay? At ininformahan siya kung anong kaso sa kanya at ininformahan siya na isa sa mga karapatan ni Digong ay ang bibigyan siya ng mga prosecutor lahat ng ebidensya na pwedeng tumulong sa kanya, na pabor sa kanya. Ganon pala. Sa Pilipinas, walang ganon eh. Dapat sa Pilipinas, iutos na sa mga piskal na kung sila ay naglilitis at may hawak silang ebidensya na pabor sa akusado, dapat ilabas nila. Kasi sa Amerika, sa kaso na Brady versus Delaware, nagsasabi doon na doon nag-umpisa yung utos ng Supreme Court na kung may ebidensya na hawak ang prosecutor, ang piskal na pabor sa akusado, obligado ang piskal na ipakita. So, kaya ganon. So, nangyari, nung nahuli na siya, nung March 13, ay sinabihan siya na September 23, 24, 25, ay magkakaroon ng confirmation hearing. So in the meantime, habang wala pa yon, nagsampa ng motion o ng request na defense challenge ang tawag nila. Pero sa argumento ay wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Anong argumento? Simple lang, ulitin ko lang. Ang argumento nila ay wala na pong kapangyarihan ang ICC over the Philippines dahil while ang mga krimen na pinag-usapan ay sakop pa ng ICC, pero lumampas na ang panahon para gumalaw ang ICC. Kasi lampas na po sa wala na yung final, kailan ba nagsampa, humingi ng authorization ang Office of the Prosecutor. Sabi nila, May 24, 2021. Wala na, hindi na member ng Pilipinas. Ngayon, kung titignan mo sa Article 12, Paragraph 2, nagsasabi na ang pwede lamang magpagbigyan ng authority to investigate ay kung ang imbestigahan mo ay bansa na sakop pa ng ICC. So, sa ganong argumento, dahil hindi na sakop, wala nang authority ang ICC. Yan ang argumento ng mga defense. Dagdag niyan, sabi nila, hindi nag-apply yung Article 1 to 7 na nagsasabi na 1 year pang epekto. So, dapat mag-apply ay yung Article 12, Paragraph 2. Yan ang argumento nila. So, nevertheless, ang nangyari ay hanggang ngayon, wala pang desisyon ang ICC. So, bago napunta tayo sa pagdesisyon, naisipan nitong mga abogado ni Duterte na si Anthony Kaufman na magsampa ng request. Nag-request sila sa dalawang judge. 3 kasing judge ng pretrial chamber. Yung dalawang judge na si Alipio Ganzo, babae yon, at saka si Sofia Lira, ay umalis. Huwag kayo sumama sa mga judges na dapat magdesisyon sa tanong kung may authority pa ba ang ICC sa Pilipinas. Sinagot sila, hindi pinagbigyan ng dalawang judge. Sabi nila, ay mali yung proseso ninyo. Kasi dapat doon kayo sa Office of the President ng ICC humingi ng disqualification. So pagkatapos noon, sumulat na naman sila ni Anthony Kaufman doon sa opisina ng President ng ICC na si Tomoko Akani, isang Hapon. Alam mo kung bakit Hapon? 2018 pa siya naging presidente. Ang Hapon po kasi ang pinakamalaki, bansang Hapon, ang pinakamalaking binibigay na pera
para tumakbo yung ICC. 15 to 16% ng budget ng parsweldo ng tao, lahat-lahat ay nanggaling sa Japan. At binibigay ng Japan yan ay 3.7 billion pesos. Kung sa peso. Tama ba ko? Anyway, basta napakalaki. Ibig sabihin, hindi matanggihan ang bansang Hapon. At may balita ko na ang humingi, ang nag-sponsor o umampon kay Duterte para makalaya siya pansamantala ay bansang Hapon. At kung mailabas siya, doon lang siya pwede sa bansang Japan. Hindi siya pwede pumunta sa ibang bansa. At makapunta lamang siya, makalakad lang siya, babalik siya sa ICC kung merong hearing schedule. At kung Hapon man ang mag-request, sigurado ko na pagbigyan ng ICC judge yan. Bakit? Magagalit ang Japan. Ang Japan ang nagbibigay ng pinakamalaking sweldo. So, obligado ang judge dyan, nagagalang nilang Japan. Ang iba pa nagbigay ng sweldo ng mga Netherlands. Malay baka sa Netherlands din. O di kaya sa Belgium. May balita rin na Belgium ang humingi ng ang umadap kayo, nag-umampon kay Digong. Na kung mapalaya siya, pansamantala, hindi siya makaalis sa bansa kung saan ang sasabihin ng ICC. So, tanging sa bansa na kasapi lamang ng ICC siya makapunta. Balik tayo doon sa tanong. Ngayon, habang tumatakbo yung argumento sa kung may jurisdiction or authority pa ba yung ICC sa Pilipinas, ay yung nag-challenge sa si Koopman sa president kay Tomoko Akani at tinanggihan kasi nag-assure naman yung dalawang judge, fair kami kung magdesisyon. Nag-explain pa yung dalawang judge na si Lira at saka si Ganzo. Sabi nila, iba naman nung nag-decision kami na bigyan ng authority to investigate ang Pilipinas, ang Office of the Prosecutor, hindi pa pinag-usapan doon ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas sa kaso sa kay Digong Duterte kung sino man ang makakasuhan kasi wala pang pangalan noon kung sino kakasuhan. Pero tahas ang sinabi nila, may jurisdiction ng ICC sa mga krimen dahil nangyari ito na kasapi pang Pilipinas. So dahil sa pangako na yun ng dalawang judge na hindi sila magiging bias, ay inistepot sila, hindi sila inalis. Yan ba ay talo si Digong dyan? Pasensya na, I just want to to educate si Vlogcaster Armandin kasi kinikwenta niya na talo. At sa mga ibang mga abogado rito, alam nila yan, hindi talo. Kasi mga diskarte po yan. Ang diskarte po, kung ako kasi ganun din diskarte ko sa aking mga kaso nung ako'y pa nagpa-practice. Ang hiningi muna nila ni Kaufman ay nirequest niya na judge na kung pwede ba umalis na kayo? Ibang judge na naman lalagay natin ang issue na pag-usapan kung meron pang authority ang ICC sa Pilipinas. Hindi sila. Tapos doon umakyat sa judge, hindi rin pumayag. So, ibig sabihin, anong taktika nun? Ang taktika po yun kung ako gumagawa para may isa-isip ng judge ang punto ng argumento ko. Na pagdating ng araw, kung magdesisyon na siya, busog na yung isip niya ng argumento kung bakit walang jurisdiction ang ICC. Tapos umakyat pa siya sa judge, sa president judge na si Tomoko Akani. Ibig sabihin, lalo pag nadiin sa utak ng dalawang judge na kung ano kahalaga ang argumento na walang authority ang ICC sa Pilipinas. Taktika po yun. Hindi po yun katalunan. At saka wala pong pruweba na 150 million ang bayad. Mr. Trillanes, wala po tayong pruweba. Hindi ko alam kung saan ka kumuha ng ganong informasyon na 150 million kada buwan ang binabayad ni Duterte sa mga abogado niya. Hindi po totoo yan. Walang bayad 150 million kada buwan.
Wala po yan, hindi po totoo yan. Mabuti, pag pwede mo sabihin, kasi ang ICC, yan ang basehan natin. Ang ICC, kapag walang abogado ang akusado, ang ICC nagbabayad. At ang bayad nila ay umaabot hanggang 2 milyong piso kada buwan. Oh, doon lang. So, imposible ngayon magsasabi ni Trillanes na 150 million. Okay, dito tayo ngayon. Habang nagpapalitan ng sagot sa jurisdiction, ang Office of the Prosecutor naman, ang sagot naman nila, may jurisdiction ang ICC or may authority ang ICC sa Pilipinas sapagkat nag-imbestiga o nag-anunsyo na ng preliminary examination noong February 8, 2018. At ayon sa kanila, yun yung preliminary examination, yun yung isa sa mga konsiderasyon na nakonsidera ng korte na nagbibigay ng kapangyarihan sa ICC na ipagpatuloy yung obligasyon or any matter. Well, na-debunk yan. Wala, hindi kasama. So sa punto de vista naman ng abogado ni Duterte ay hindi po applicable, hindi mag-a-apply ang Article 127 sapagkat ang mag-apply lamang ay, sinasabi ko kanina, Article 12, Paragraph 2. So, nevertheless, ito na ngayon. Ang grupo ng international pro bono na mga abogado ng expert ay nag-request sila sumali, nasasali sila magbibigay ng opinion. Pero habang nag-request sila, nagbigay na sila ng opinion. Nakakabit na rin sa request nila. O ito, basahin natin ang opinion nila. Yan. So, yan ang opinion. Pangalan, International Pro Bono Legal Services Association. So, ito ang kanilang findings. Background, dito na tayo sa findings sila. Oh, layo, ang tagal. So, number 3, no? Law and argument in support of leave. Ay, hindi na yan. Ito lang. Dito sa conclusions nila. Proposed submissions. Sabi ng grupong ito, issue number 1. Whether the court's jurisdiction was lawfully triggered when the office of the prosecutor did not request and the pretrial chamber did not grant authorization to open an investigation until more than 2 years after the Philippines was no longer a party to the Rome Statute. Okay? Proposed submission nila, no, sabi niya, wala ng jurisdiction ang ICC. ICC's jurisdiction was not lawfully triggered. For the court to exercise jurisdiction in cases initiated motu proprio by the OTP must submit a request for authorization under Article 15.3 of the Rome Statute and the pretrial chamber must grant the authorization. So, in other words, tinatayuan pa rin nila na dapat dadaan sa Article 12, Paragraph 2. Yan lang ibig sabihin. Issue number 2, whether Article 1272 of the Rome Statute jurisdiction on the Philippines obligation to cooperate with its withdrawal became effective given that no formal investigation or prosecution. Inargumento pa rin nila dahil walang formal investigation na inaprobahan sa panahon na kasapip ang Pilipinas, ay hindi rin magkakaroon ng jurisdiction ng Pilipinas nang dahil lamang sa preliminary examination sapagkat po ang preliminary examination ay hindi pa yan aksyon ng korte. Magiging aksyon ng korte lamang yan kung may partisipasyon ng pretrial chamber judges. Sunod ang issue na whether OTP's preliminary examination. Yun tanong,
Kasi ito dito po ang bone of contention ng prosecution. Lagi nilang inargumento na may kapangyarihan pang ICC. Bakit? Dahil nag-announce ng ng preliminary examination ang Office of the Prosecutor noong February 8, 2018 at Bimber pang Pilipinas. Yan ang tanong. So, argumento dito, hindi po pwedeng gamitin ang preliminary examination na panukat kung may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas. Ang sagot niya, no. The OTIP, Office of the Prosecutor's preliminary examination does not qualify as a matter under consideration by the court within the meaning of Article 1272 or Paragraph 2. While the Office of the Prosecutor is mentioned as an organ of the court, under Article 34, the C of the Rome Statute, the rest of the statute's text uses the term when referring to the judicial organs, not the OTP. So, ibig sabihin, pag nagsalita dito ang korte, pag judicial ginagamit, hindi korte. So, ibig sabihin, ay hindi mo pwede sabihin ng OTP ay korte na rin. So, provisions across the Rome Statute including Articles 19.3, 19.17. Ito po mga artikulo nito na sinulat nila, lahat po ito ay nagbabanggit na hiwalay ang Office of the Prosecutor kaysa kaysa court. So, sunod na tanong, whether interpreting Article 172 to allow OTP to trigger ICC jurisdiction post-withdrawal is complete with the Rome Statute structure and drafting history. So, kahit ang struktura ng Rome Statute ay hindi papasa. Okay, ang structure niya ay ganito. 4 na organ ang meron ang Rome Statute, ang ICC. President, na binubuo ng president ng lahat ng judges. Judges, yung mga judges naman, 3 uri judges, sa appeals judges, sa trial judges, sa pre-trial judges. Tapos, meron pa na register. Yan ang clerk of court. Parang umakto clerk of court, independent of each other. At pang-4, yan yung the office of the prosecutor. Independent of each other sila, hindi pwedeng diktahan ang korte ng prosecutor. Therefore, kung prosecutor labang ang umaksyon sa preliminary examination at walang partisipasyon ng korte, hindi mo yan pwede gamitin na a matter that is under consideration by the court. Pag sinabi court, kasi plain and simple meaning ng court ay korte lamang, hindi kasama ang prosecutor. So, ganun po ang kanilang tayo. So, conclusion. Isa sa conclusion nila dito na nagulantang ako, pinipilit ng international pro bono lawyers na ibasura na ito, yung kasong ito kay Digong, kasi maglalagay po yan ng example at maraming mga bansa na kasapi na aalis. Kailangan walang bansa na aalis. Yan ang gusto nila. Kasi kung hindi ka alis, magbibigay ka lang pera bilang suporta. Okay? So, yan po ang sinabi ng grupo na nagpapalakas sa argumento ni Digong. In other words, isama natin yan sa argumento ng dalawang judge na nag-dissent. Halimbawa, yung dalawang judge na tinutukoy ko ay yung tungkol po yung mga nag-decision po sa appeals chamber patungkol po sa tanong, ito, dissenting opinion. Basahin natin dissenting opinion. Nagka-jibe pariha ang argumento, halos pariha. Argumento ng mga judge na hindi nag-inhibit. Mga judge na nag-dissent. So, ito. So, kita nyo yung relevant provisions. Ito po yung decision ng dalawang judge na kontra sa 3 judge.
At kita mo ang kanilang sinasite, Article 12, Paragraph 2, tsaka Article 13, magkatulad yan, magkamag-anak na artikulo. So, big sabihin, marami na pong mga matatalinong tao ang nagsasabi na wala na talagang jurisdiction ang ICC. So, with this, with your respect, opinion ko lang naman ito, huwag kayo magalit sa akin, tumaas na ngayon sa 60% na malamang mananalo si Digong sa labanan kung may authority pa ba ang ICC o wala. So, iyan na po ang aking presentasyon. So, TSP TV, good morning, Dr. Toto. Shout out po from Charlotte, North Carolina, USC. Okay. So, ATC General, good evening, Dr. Toto. Faye Abakahin, Aconia. Oh, good evening dyan sa Buena Vista, Agusan del Norte. Virgie Piquero, Ed Tan, Linti, kamo nga ahaw, ginakadlawan ninyo si Toto. Hayaan mo silang tawa. Okay lang yan. Umpisa tayo sa taas para malaman natin kung sino tumatawa sa atin. Nako. Ay, hindi matigil to. O yan. Unahin ito si Kapis nun. Maayong gabi eh. Mary Jane Andrade. Kunbanwa din din sa Japan. Si Pastor Rodi Rabi. Si Ricky Mantili. Attorney General Dr. Toto Kapersi. Kaso wala na tayong magagawa kung hindi ma-aristo. Kung hindi ma-aristo si Bantag, wala tayong magagawa. Hindi pa ako Duterte, Ricky Mantili. Kumakampi lang ako sa kanya sapagkat ang batas ng jurisdiction ay talagang para sa kanya. Ayoko magsabi na matatalo siya. Kasi ang katotohanan, mananalo siya. Ganun po yun. So, tapos si Maria Alexandra Tugas, magandang gabi po. Ihalik mo ko kay Cheska. Cheska, I love you, Cheska. Kasi gusto ni Cheska na, bata lang siya lagi. Kaya, ito ang kakanta ko sa Forever young, I will always be forever young. Yang apo ko ayaw daw niya tumanda. Kasi gusto niya hindi siya mamamatay. Okay? Si Jigger Yarte. Magkapaputol ko sa akong ulok sa ibong mga pulong malabo pa kayo sa bahaghari. Sige, opinion nyo yan. Wala akong magagawa. Opinion nyo yan. Basta ang opinion ko, mananalo si Duterte dito. Okay? Para ka rin si Kaufman. Hindi po ako manluloko. Hindi po ako nanluloko, Jigger Yarte. Wala po akong kinita rito. Yun lang sabi ko sa iyo. At saka ang nanluloko dyan si Trillanes pa eh. Bakit sabihin ng 150 million? Sino bang abogado na nagpapabayad ng 150 million? Hindi kukuha na lang ibang abogado si Duterte. Lumalabas nga, ICC pa ka nagbabayad ang kanyang abogado. Okay, si Wendy Subina Talibino. Sige ka, Toto. Pas cambio. Hindi pa ako nagkakambyo, Wendy. Batas ang sinasabi ko. Ang problema lang kay hindi nyo naintindihan ang batas eh. Ang feeling nyo, pag nag-interpret ako kontra kay Duterte, yun ang gusto nyo, palakpak kayo. Paano hindi ko magagawa yan? Kasi ang batas, pabor kay Duterte. Ganun lang kasimple. Dapat dito sa Pilipinas kasuhan at dito sa halilitisin at dito sa hahatulan. O, Jigirete, palagi na lang walang kalaman-laman ang iyong binalaman. Sige, okay lang naman kung walang laman-laman, Jigirete. Okay lang yan. Makinig ka lang kung gusto mo. At pasalamat naman ako nakikinig ka. Kaya okay lang yan. Yan si Pablo Kilan, malapit-lapit na yan. Dennis Kausing, good evening. Manny Albao, Naway, makalay si FPRRD. Wendy Chabiña Televino, Katoto, pagka ba huminga sila ng pag-cooperate, sino kaya sa, hindi ko mabasa, ang tutulong? Hindi ko maintindihan po ang tanong eh. Sino sa gobyerno bang tutulong sa kanila? Sinong gobyerno po tinutukoy niyo? Pilipinas? Anyway, good morning. Good evening, Maria Alexandria. Abisdia, good evening, Engineer Toto. Para sa akin,
Hindi naman totoo yung mga paratang kay Digong kasi kung totoo may Davao Death Squad, bakit buhay? Ako naman wala akong issue sa kung totoo hindi. Sa akin gusto ko maglilitis dito sa Pilipinas. Hindi naman doon na wala ng authority. Wala ng authority ang ICC. Yung mga kalaban ni Digong, mga galit-galit na kay Digong, gusto nila magsalita kung natalo si Digong. Eh paano ko sabihin natalo hindi to? Hindi mangyari. Kasi ang lakas ng hindi ko mababago ang batas. Yan ang batas ng ICC eh. Baliktarin mo pa man ang batas. Batas talaga yan. So anyway, pasalamat naman ako nakikinig kayo. Okay naman, you are free to go against. But sa akin lang naman, pinipilit ko lang kayo maniwala na ang tinitingnan ko po batas. Wala tayong magagawa kung kanino pumanig ang batas. Basta batas is batas. Watching from Singapore, Violeta Lipata, maupay nga gabi yan sa Samar, Aglete, Agbiliran. Tapos si Shirley Ann Lansang, Inkiki Lito naman, Romel Bingson, Naimbang Gabi, Tirador, Naimbang Gabi sa mga kabsat ko. Mila Muida, good evening, Dr. Toto, Ed Tan, Lenti ka mo nga, Bergie Piquero, Pay Abakahin ako niya, good evening everyone. ATC Junior, good evening, Dr. Toto Kausing, Teachers Pet TV, good morning, Dr. Toto, shout out from Charlotte, North Carolina. Si Greg Babaran, wala ang kaibigan kong si Mr. Romualdez Tambi. lagi mo ano yun, kasparing eh. Justin Dave Lagia, shout out po Toto Amigo from Agdao, Davao. Okay. Noel Miranda, good evening Katoto, anything from South Carolina. Okay. Watching from South Carolina. Lorito Celion, mabuhay, Digong, Dan Colata, good evening po. Sean Macdalens, Justin Dave Lagria, Sige Betty, Berge Piquero, iyakan ng mga NP Atadik, Gilalio Taro, Gris Lumakad, Don Colata, Gregorio Babaran, Mirna Galera. Thank you po sa maliwanag. Moins Vlog. Ganito lang po, ang mga anti-Digong, ang mababaw na argument ang binibitbit nila na may authority pa daw ang tinatawag na ICC. Ang babaw na argument nila, alam nyo kung ano? Yung sinasabi nila na may mayroon pang tawag nito. Ano pa nawala ko? Okay. So anyway, remove. Yun na. Anyway, ganito ang argumento nila. Dahil sa preliminary examination ay naisagawa noong simula ng February 8, 2018 at kasapi pang Pilipinas ng ICC ay may jurisdiction pa daw. So with your respect to you, mali po yung argumento na yan. Bakit? Kasi sa Article 12, paragraph 2 pa rin mag-uutos, hindi ka pwede magpatakbo ng kaso kung hindi nakasapi ng Rome Statute ang bansa. Ganun lang kasimple. So, very clear na sinasabi, ikumpara mo yan sa Article 127, nagsasabi that the ICC still has jurisdiction for any consideration, any matter under consideration by the court. Tanong, under consideration by the court ba yung preliminary examination? I'm sorry, my love. Hindi po. Kasi under consideration, ano yan? Preliminary examination lang. Unilateral action lamang ng OTP yon. At hindi ka pwede, kung ang obligation mo para sa pag-imbestiga, hindi ka maka-imbestiga kung walang consideration ng court, walang authority ng court. At besides, independent of each other at separate ang apat na organ ng ICC. Yung president ng ICC, yung mga judges ng ICC, yung OTP or Office of the Prosecutor ng ICC, tsaka Office of the Register, yung Clerk of Court sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kung may action ng OTP o Office of the Prosecutor, hindi niya maitatali ang court. Ganun lang ho kasimple.
The only way na maitatali niya ang buong court ay kung may authority na binigay ang court. Kagaya ng pagbibigay sa authorization. Ang problema sa ICC, nagbigay siya ng kumuha ng jurisdiction na wala na lampas na hindi na member ang Pilipinas. Kaya tandaan nyo na itaga nyo sa bato, sa ulo ni bato, na sigurado po ako mananalo si Duterte dyan. Oh, sigurado ko, isusugal ko yung karangalan ko rito. Batas po kasi ang sinusunod ko. Na ano lang ko na naghinayang lang ko sa mga kasamahan ko na naniwala, kulang ang kanilang naniwala sa mga marites na kwento. Okay? Hanggang dyan na lang at maraming salamat po tayo sa lahat. Si Henrita Buhian, Moins Vlog. Good evening po, Sir Toto. Okay.